May iba't ibang topic sa online na po. May iba-ibang mga pinag-uusapan ang mga tao sa online. Kung titignan nyo po, baka kayo, sumasali po kayo dito. May mga patungkol po sa pagluluto, business, design ng bahay. Meron din pong mga pag-uusap sa online na pwede po kayo magpa-edit. Sino ho nakasali na ho dyan? Yung magbibigay ka ng picture, oy, pa-edit naman, katabi ko si ganito, si ganyan. Pa-edit naman, patanggal naman yung photobomb. May mga ganong pag-uusap sa online. Meron din pong homebodies na pangmayaman. Pangmayaman daw po na group yan. Meron din naman pong panghampas lupa. Ewan ko kung napapasali kayo dyan. Meron din po tungkol po sa love matters. May mga kaibigan po kong Kristiyano na sumasali dyan para mag-share ng Word of God. Sa love matters, sasabihin mo yung problema mo sa pag-ibig, pagkatapos maraming magbibigay ng mga advices. Meron hudong nagtanong, ano daw gagawin niya sa boyfriend niya na nawalan ng trabaho? Ibe-break na ba niya o magpapatuloy pa rin? Ang dami ho nag-comment po doon. Ang sabi po ng iba, breakin mo na yan. Mahirap kasi yung lalaking walang trabaho kasi di ba karamihan sa mga babae ang gusto ay stable job. Di ba? Iba-iba po ang mga advices at opinion at hindi ko pwedeng sabihin na tama yon, mali yon. Nire-respeto po natin yung bawat opinion. Pero meron po akong nagustuhan na nagpatotoo doon. Ang sabi ho ng lalaki, nagpapasalamat ako sa dati kong girlfriend na asawa ko na ngayon. Sabi niya, nawalan din ako ng trabaho para akong paralyzed. Pakisabi po, paralyzed. Mahirap po mawalan ng trabaho. Pag wala kang trabaho, wala kang income, wala kang pera, hindi ka makakilos. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa buhay ng dati kong girlfriend na ngayon asawa ko na ngayon. Hindi niya ako binitawan, hindi niya ako binasura sa panahon na wala akong trabaho. Ngayon, asawa ko na siya ngayon at may maganda na akong trabaho, may maganda na akong buhay. Kaya naman, lahat ng aking pinaghihirapan ngayon, sa kanya ko ibibigay, magi ang aking katapatan. Ewan ko po kung ano opinion nyo, may kanya-kanya po tayong opinion. Kayo pong mga sumusubaybay sa aming YouTube channel, pwede po kayong mag-share dyan sa inyo pong opinion, maging po yung mga kapatiran natin, share po kayo doon. Pwede po kayong magbahagi. Pakisabi po, deliverance. Pag sinabing deliverance, pagpapalaya. Lahat ng kanta natin, napakaganda ng line-up, tumutugma dun eh. Nagkakaisa lagi yung message po natin at sa mga kinakanta natin. Ang Diyos po ay nagpapalaya. Pakisabi nga sa katabi mo, lalaya ka din. Sagutin mo, matagal na akong malaya. Pag pinag-uusapan po ang kalayaan, isang bagay na makikita po natin, minsan, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin magpakumbaba at tanggapin po natin yung katotohanan na sa ating paglaya, may ginagamit ang Diyos na instrumento. Katulad po ang Israel, slaves po sila. Alipin po sila, nahihirapan sila. They were crying to the Lord. They were asking God na, Lord, kailan po ba palayain niyo na kami? At tinugon po ng Diyos yung prayer nila. God answered their prayer. God sent a deliverer.
through Moses. Sinugo ng Panginoon si Moses na instrumento ng Diyos para sa kalayaan ng mga tao. Baka marahil yung katabi mo ngayon, sugo yan ng Diyos. Pakisabi, baka ikaw na yan. Ikaw na yung gagamitin ng Panginoon para sa akin. Purihin po ang Panginoon. Minsan kinakailangan po natin ng mga taong instrumento ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan ka namin. Minsan kailangan natin yung mga tao na yung pwedeng bumuhat po sa atin. Yung bubuhatin po tayo. Para makatayo tayo at muling magpasimula muli. At gusto po natin palakpakan at purihin. Sige po, palakpakan natin. Purihin ang Diyos sa mga taong ginamit ng Panginoon para tayo alalayan, para tayo buhatin. Naalala ko po yung personal vow ni Jed at saka ni Ara. Sabi nila, bubuhati natin ang bawat isa. Bubuhati natin yung bawat isa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yun naman na nakikita ko sa mag-asawang ito, nagpapalakasan sila, ini-inspire nila yung bawat isa sa paglilingkod. Pakisabi nga sa katabi mo, bubuhatin kita. Huwag ka lang magpabigat. Baka hindi kita kayanin. Biro lang po. Ang ibig ko lang sabihin, susuportahan natin yung bawat isa. Tutulungan po natin yung bawat isa para makapagpatuloy sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Katulad po ng kwento sa Mark chapter 2, babasahin po natin saglit. Meron po ditong isang tao na paralyzed. He was a paralyzed man. Pag sinabing paralyzed, maaring hindi po siya makalakad, patay yung kalahati niyang katawan. Hindi na po sinabi ng Biblia kung bakit po siya na-paralyze. Pero sa panahon natin ngayon, marami pong dahilan bakit napaparalyze yung mga tao. Tama po, marami po. Pwedeng kapag panganak, dala-dala niya na yun. Meron po akong pinag-pray nung araw, diyan po sa lugar ng Paranaque, na-paralyze po yung kanyang mga paa. Hindi po siya makalakad. Hindi po siya makalakad. Ang nangyari sa kanya, lagi siyang nagbabasketball at lagi siyang naghuhugas ng paa. Yung pagod na pagod, tapos naghuhugas ng paa. Masama pala yan. Tapos tatapat pa sa electric pan, masama yan. Alam niyo, nangyari sa kanya, ilang buwan po siyang di nakalakad. Kaya nung sinabi po sa amin yun, na ipagpe-pray ko daw po yung kabataan na yun, pinag-pray po namin. Kasama ko si Sister Mot, si Pastor Jan, alam ko kasama ko na si Sister Chris. Ano pa kami nun? Para nagpapasimula ng pagmamahalan. Hindi niya na matandaan eh, pero alam ko kasama ko siya nun. Sa madaling salita, nung pinag-pray po namin siya, kumilos po ang Diyos. Bumaba po ang kapangyarihan ng Diyos sa kabataang ito at muli po siyang nakalakad. Grabe po, nung lumakas po siya, nagulat po kami, nagtatalon at nagpupuri po sa Diyos sa tindi po ng kagalakan niya sa Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoon ang lahat ng papuri. Hallelujah! Sa Mark chapter 2, tignan po natin yung nangyari po dito. Ang sabi diyan, bumalik si Jesus sa Capernaum, pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Verse 2 ang sabi, kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano ibig sabihin nito? Nagkaroon ng matinding gathering sa lugar na yon, sa kanilang tahanan. At ang sabi po doon, ano pa't wala nang matayuan, kahit sa labas ng pintuan. Napakaraming tao daw. Samantalang nangangaral si Jesus.
Dito po, imagine niyo po yung sitwasyon, pagdating ng Panginoon sa kanilang lugar, nabalitaan ito ng mga tao kasi ang Panginoon, balitang-balita na nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagpapatawad. Kaya napuno yung bahay ng napakaraming tao at ang Panginoon ay nangangaral. Napakaganda minsan sa isang Bible study, maraming tao na uhaw kasi itong mga taong to, uhaw sila sa salita ng Panginoon. At panalangin natin sa ating mga sugod bahay, home Bible study, mangyari po yan, na yung mga tao magkaroon ng kauhawan sa mga salita ng Diyos, na kahit walang handa, walang maraming handa, maraming tao na nakikinig. Purihin ng Diyos. Now, ang sabi po diyan sa verse 3, tingnan po natin yung verse 3, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Ito po, meron daw pong 4 na dala-dala nila yung kanilang kaibigan. Buhat-buhat po nila. Siguro ito, magkakaklase, magkakasama sa trabaho. Di natin alam yung buong details. Pero ang sabi ng Biblia, magkakaibigan sila. Lagi silang magkakasama. Yung 5 yan, kumbaga, laging pairs 5. Lagi pag nakikipag-basketball siguro sila, 5. Nagkaroon ng injury yung kasama nila. Wala, puro half court na lang, chest na lang. Sabi nila kaka-board naman, daling ka na lang namin sa Panginoon. Para lang sa ganun, buhay ulit tayo, buhay ulit yung 5 natin. At ang sabi po dyan sa susunod na verse 4, ang sabi dyan, hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang buong bubong ng bahay sa tapat niya. At inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Verse 5, ito na pong pinakauli, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. At dito po kumilos ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling at yung taong ito nakalakad, pinagaling ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong po sa araw na ito, tayo po ba ay parang minsan napaparalyze din? Pakisabi nga sa katabi mo, paralyzed ka ba ngayon? Minsan tayo po nakakaranas niya, napaparalyze tayo physically, yung iba naman po napaparalyze sila financially. Sino po dito, wag na po magtaas ang kamay, yung financially paralyzed ka. Gusto kang pagalingin ng Panginoon. Gusto kang pagpalain ng Diyos. Ang iba naman po, napaparalyze sila emotionally. Nasasaktan yung kalooban nila. Napaparalyze sila spiritually. Hindi na sila makapaglingkod tulad ng dati. Ang negosyo nila, naparalyze na. Hindi na nag-ooperate. Minsan, maraming kahulugan niyang pagiging paralyzed. Pero isang bagay po ang tiyak, ang Panginoon po nagpapalaya. Ang Panginoon nagpapagaling. Ang Panginoon nagpapatawad. Ang Panginoon kumikilos. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Totoo po yan, mga kapatid. Alam niyo po, darating ang panahon, tatanda po ang ating po mga magulang. Tatanda po sila. Si nanay, si tatay, tatanda. Pero ang ganda po ng pinapakita ng picture, kahit matanda na po yung nanay, nandun yung anak, nagmamahal sa kanya pong ina. Napakaganda po, tignan yan. Alam nyo, naisip ko, 2 klase po ang anak. Taas nga po mga anak dyan.
may dalawang klaseng anak. Isang mabuting anak at isang mabuting anak. Ano pagkakaiba nun? Yung isa po, mabuting anak pero conditional. Magiging mabuti lang siya sa magulang niya kapag mabuti yung magulang. Pag perpekto yung magulang, walang pagkakamali. Pero po yung isang anak na tunay na mabuti, mabuti siya kahit ano po ang mangyari, ano man ang pagkukulang, ano man ang nangyaring problema sa pamilya, mabuti siya unconditionally. Yun po yung kabutihan na galing po sa Diyos. Hindi ko po masisisi kung may mga anak po na nakikinig sa atin ngayon na yung kanilang kabutihan conditional. Pero isang bagay po dapat nilang ma-realize, darating ang panahon, magiging magulang kayo, magkukulang at magkukulang din kayo. Kung susundin po natin yung prinsipyo, yung paniniwala na magiging mabuti ka lang sa magulang mo, pag mabuti sila, pag naging magulang ka, mahihirapan ka sa uli. Kasi darating ang panahon, hindi mo alam, pwede ka magkamali, pwede ka magkulang, at ibabalik yun ng mga anak mo sa iyo. Para sa akin, mas maganda yung pagiging mabuti unconditionally. Kung amen po kayo dito, palakpakan po natin ang Panginoon. Para sa atin, maganda po ito. Kasi, babalik din sa iyo ng magiging anak mo balang araw. Hallelujah. Ang sabi nga po dito sa nabasa ko, basahin din po natin sabay-sabay. Never forget your parents. They are the reason why you are and who you are. Wag na wag po nating kalilimutan yung ating mga magulang, lalo-lalo na yung mga matatanda na hindi na nakakapagtrabaho, hindi na umi-income, parang paralyzed na sila financially, o parang paralyzed na sila physically, o ano man ang kalagayan nila, wag po natin sila pabayaan. Kung paano binuhat nila tayo nung panahon na bata tayo, nung panahon na hindi pa tayo makalipad, hindi pa kaya ng ating pakpak, nung panahon na parang hirap na hirap tayo dahil maliliit pa tayo, wag po natin sila bitawan. Patuloy po natin sila dalhin para sa Panginoon. Kung nandito ang magulang mo, sabihin mo, mahal kita nanay, mahal kita tatay, mahal po namin kayo mami, mahal po namin kayo papa. Hallelujah. Alam niyo po, lagi nating tatandaan yung lesson from Arowana. Alam niyo po ba ang lesson sa Arowana? Alam niyo po ba yan? Marami po yan sa YouTube. Mapapanood niyo po. Ang Arowana po pala, pag magparis na po yan, hindi na po hihiwalayan yung lalaki, no? Hindi niya nahihiwalayan yung kaparis niyang babae. Ganyan pala yan, lagi nang magkasama yan. Hindi naghihiwalay. Kaya sa mga mag-asawa, maganda ho na laging magkasama. Hindi naghihiwalay. Amen. Kapag nanganak po yung babae, maglalabas po ng mga itlog yan. Maglalabas ng mga itlog. Ang dami. Tapos ang gagawin po ng tatay, kakainin niya po yun. Hindi kakainin ang gagawin pagkain. Ganun kayo. Iingatan niya yun sa bibig niya. For 50 days. 50 days po, patitirahin niya yung mga itlog sa kanyang bibig. 50 days, hindi siya kakanta. Hindi siya magsasalita. Hindi siya kakain. Magtitiis siya for 50 days. Kasi may iniingatan siyang mga buhay. At pagkatapos ng 50 days, pag kaya na nilang lumangoy, kaya na nilang mabuhay mag-isa, bubukas po yung bibig ng Arowana at makikita mo yung mga babies, ang liliksi, ang lulusog. Kuminsan ganyan po ang pagmamahal ng tatay po natin. Huwag po natin sila pabayaan.
Ito po, next po. Alam niyo po ba yung kwento niyan? Pag naiintindihan mo yung kwento ng aso na nagpalaki ng 3 baby tigers, maiisip mo grabe pagmamahal ng nanay ko sa akin. Grabe. Meron pong isang tao na nagtatrabaho sa zoo, sa ibang bansa, na mahilig mag-rescue po ng mga animals. Ang unang-una niyang na-rescue, ito pong Labrador, itong aso. Maliit pa siya, tuta pa na-rescue niya, para siyang inabandon. Ang ginawa nitong taong ito, ni-rescue niya, tapos nilagay niya sa zoo, pinalaki niya. Hanggang may tumawag sa kanya, na meron daw pong maliliit na tigre na napariwara. That time, malaki na yung aso. Malaki na yung Labrador. So, dahil ang trabaho niya, nagre-rescue ng mga animals, kinuha niya yung mga baby tigers at inilagaan niya po sa zoo. Pero nagtataka po sila, yung aso parang tuwang-tuwa sa mga baby tigers ito na ang cute-cute, ang kakapal ng balahibo, parang mga pusa. So sabi, bakit parang yung asong ito gusto niyang ampunin? So pinayagan nila yung aso tumayong nanay, kahit hindi magkalahi, kahit iba ho ng appetite yan, yung aso po naging parang nanay sa 3 mga tigring ito na baby na inabandon, na walang magulang. Pinalaki po niya at nung medyo lumalaki na, natakot po yung owner, baka lapain yung aso. Kaya ang ginawa, lumalaki na kasi yung mga tigre, nilagay na po sa kulungan talaga ng mga tigre. Sa teritoryo ng mga tigre na nandoon sa wild. Malalaking tigre nandoon. After 2 years, mga kapatid, after 2 years, nagkaroon ng matinding bagyo, nawala ng kuryente, madilim. Ito pong aso pala na ito, takot sa mga kulog, kidlat. Napariwara yung aso, naligaw. Alam mo kung saan napasuot? Napasuot po siya sa teritoryo ng mga tigre. Kaya ho, yung kanyang owner talagang nag-aalala kung saan na, kasi lalapain po ito. Sa kalayuan, nakita niya, may 6 po na tigre na malalaki, naglabasan po sa mga kulungan, sa mga pugad, sa mga lungga. Lalapain ito, lalapain. Pero nagulat siya, may 3 malalaking tigre na biglang lumabas. Pinaikutan po yung aso, na parang handang mag-protect doon sa aso. Wow, ganun Ang sabi po ng story, biglang umatras po yung 6 na tigre. At nung wala na po yung 6, ito po palang 3 ito, siyang mga maliliit na tigre na inalagaan po ng aso. Biglang dinilaan po siya, nagkiskisan sila ng ganyan. Tuwang-tuwa sila na makita muli yung nanay po nilang aso. Kaya sana mga kapatid, huwag tayo magpapatalo sa mga tigre at sa mga arwana. Yun lang po lesson yan. Mahalin po natin ang ating mga magulang katulad po ng pagmamahal nila sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay po ng ating mga magulang. Pagpalay po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Meron po akong isang life lesson na gustong-gusto ko pong basahin. Ang sabi po, pakibasa nga po yung isang life lesson. Don't kick them when they are down. Lend them your hand to pull them up. Iabutin mo sila. I-reach out mo sila. You never know when you may need the same from someone else. Di ba, minsan may mga tao ganyan, pag na-paralyze ka na financially, na-paralyze na yung marriage mo, para bang bagsak ka na, minsan may mga tao, nagtatawa sila, yung para bang tinutukso nila,
Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang ganun. Huwag ganun. Minsan ganyan eh. Pag yung isang tao na kita nila bagsak na, pagchichismisan, lalo pang ida-down, mali po yun mga kapatid. Ang sinasabi ng salita ng Diyos dito, na natutunan natin sa Mark chapter 2, yung kaibigan po nila, yung 4 na magkakaibigan, nakita nila yung kanilang kaibigan na paralyzed. Ginamit po sila ng Diyos para buhatin yung kanilang kaibigan. Amen. Kung may mga kilala po kayo na parang nakikita nyo bagsak, pakisabi sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Message mo siya, dalawin mo siya, yayain mo siya magkape. I-encourage mo siya. Ipag-pray mo siya. Amen. Kasi ang sabi po dito, baka darating ang panahon, ikaw naman ang mangailangan. Hindi habang panahon lagi okay, maayos. Pero napakaganda sa panahon na malakas ka, ginagamit ka ng Diyos, nagtatanim ka, aanihin mo yan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yung malakas po na palakpak ng gising at nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Now, ang question po sa umagang ito, ano at magkano ang baon mo? Nung nag-aaral ka, nung elementary, pakisigaw. Ano baon mo nung elementary ka? Magkano? Uy, may nagsabi, G's? Talaga? Galing, oh. G centimos. Magkano baon nyo nung nag-aaral kayo ng elementary? Piso. O, ako po, piso, parehas tayo. Baka magkakaedad tayo. Sila Marivic, medyo advanced na siguro yan eh. Tayo, piso, no? Nung panahon natin. Kayo po. Oh, may sumisigaw. 25 naman daw sila. O hotdog, oh. Buti pa kayo, hotdog, oh. Sesto, hindi nawawala daw, oh. Alam nyo po, kaya ko kayo tinatanong ng ganyan dahil marami pong estudyante na nandito ngayon. Students, tandaan po nyo, sa pagpasok ninyo, buhat-buhat ninyo ang pangarap ninyo. Taas nga po yung kamay ng mga estudyante. Every time na pumapasok po kayo, hindi lang bag ang buhat nyo. Buhat po ninyo ang pangarap nyo. Huwag nyong bibitawan yan. Amen? And every time na hawak-hawak mo yung bag, yung notebook, yung ballpen, papel, lahat ng gamit sa eskwela, tandaan mo, parang kasama mo na si nanay tsaka si tatay pag nag-aaral ka. Parang buhat-buhat mo rin yung mga sakripisyo nila. Minsan maraming estudyante na nagre-reklamo pa, gusto ko ganitong klaseng bag, gusto ko ganitong klaseng pencil case, gusto ko ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, sana ma-appreciate mo, bago maging papel yan, bago maging notebook yan, katakot-takot na paghihirap ang ginawa ng magulang mo dyan. Amen. Hindi namin sinasabing i-perfect mo lahat. Ang sinasabi lang namin, give your best. Just give your best sa pag-aaral mo. Dahil tanda mo, pag binigay mo yung best mo, ang unang-unang napapasaya mo, magulang mo. Magulang mo na naghirap, nagsakripisyo, para magkaroon ka ng uniform, papel, ballpen, at mga gamit sa eskwela. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga estudyante po natin. Nabuhat nila ang kanilang pangarap. Dala-dala nila ang kanilang pangarap sa inyong pagpasok. At panalangin namin na maaabot nyo yan sa tulong at biyaya ng ating Diyos. Amen.
Sa Matthew 11:28, sinasabi ng Panginoon na kung bigat na bigat ka na sa iyong mga pasanin, lumapit ka sa Diyos. Naalala ko tuloy, sa John chapter 5, may gumagawa ng miracle doon sa isang swimming pool sa Bethesda. Naalala niyo yung kwentong yon? Na kapag bumababa daw yung angel sa panahon ng okasyon ng mga Hudyo, bumababa daw yung angel tapos kakawkawin yung swimming pool sa Bethesda. Tapos kung sino yung unang makalusong, tumatanggap ng himala. Nang sabi ng Panginoong Hesus, ano problema mo? Yung lalaking ito, 38 years na po siyang hindi nakakapaglakad. 38 years na po siyang may sakit. Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, lagi akong nauunahan. Lagi po akong nauunahan. Kasi walang nagbubuhat po sa akin. Pag dumating yung angel at kinaukaw yung tubig sa Bethesda, nauunahan ako. Kasi po wala hong nagbubuhat po sa akin. Sila po may bumubuhat sa kanila. Sa akin po wala. Sino po sa buhay niya parang nag-iisa na siya? Wala kang magulang, parang wala kang mga kapatid. May kapatid ka pero parang wala kang kapatid. May kamag-anak ka pero parang wala kang kamag-anak. Parang walang bumubuhat sa iyo. Ang sabi ng lalaki sa ating Panginoon, Panginoon, paano po ako gagaling? Lagi po akong nauunahan. Wala akong nagtatangka, walang nagkakaroon ng puso, malasakit sa akin na sana naman may magbuhat man lang sa akin papunta doon. Kaya lang Panginoon wala. Minsan para tayong ganyan. Sabi kanina, yung kalayaan, deliverance, may ginagamit ang Diyos. May instrumento. Kung sa buhay mo, may ginagamit ang Diyos, hindi lahat parehas ng kalagayan mo. May mga tao po, parang as in wala. Walang instrumento, walang sugo, walang Moses, walang mga kaibigan na bumubuhat. Ano gagawin natin? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, lumapit ka sa Kanya, ikaw na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Yun po pala ang susi doon. Pag nag-iisa ka sa buhay mo at parang nag-iisa ka, pakiramdam mo nag-iisa ka, at walang bumubuhat sa iyo, ikaw mismo, lumapit ka sa Diyos. Ang sabi dito sa susunod na verse, sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Pakisabi po, pamatok. Pasanin daw natin yung pamatok. Ano ba yung pamatok? Ito po yung pamatok. Yan ho pala yung pamatok. Ang pamatok po ay ginagamit po sa mga baka na mahina at kukuha ng isang malakas na baka para kahit hindi mo na kaya, may malakas ka na partner na bumubuhat para sa iyo. Yan pala yung sabi ng Panginoong Hesus, na ikaw na nabibigatan, ikaw na parang nag-iisa sa buhay, nag-iisa ka na nagtataguyod ng iyong pamilya, nag-iisa kang lumalaban. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, siya ang magiging partner mo. Siya ang magiging katuwang mo sa pagbuhat ng lahat ng responsibilidad na meron ka. At kapag katuwang mo si Kristo magbuhat ng pangarap mo, ng anumang pasanin, kapatid, mas malakas po ang Panginoon. Mas malakas ang Panginoon kaysa sa sinumang tao. Amen! Mas malakas ang Diyos. Kaya magtataka po sila, bakit mo kinakaya lahat ng yan? Sabihin mo sa kanila, sa sarili ko lang, hindi ko ito kaya. Sa sarili ko lang, hindi ko ito kaya. Katuwang ko si Kristo.
Katuwang ko ang Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, inaanyayahan po namin kayo na maging katuwang po namin kayo. Maging partner po namin kayo sa lahat ng aming ginagawa. Kung kasama ka namin, Panginoon, kahit gaano kabigat ang anumang pasanin, kakayanin namin ito, Lord. Dahil ikaw mismo ang humahawak sa amin, bumubuhat po sa amin. At Panginoon, tulungan mo rin kami na lahat ng tao na nakikita po namin na para bang paralyzed po sila. Paralyzed po sila emotionally, napaparalyzed po sila financially, napaparalyzed po sila sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Lord, tulungan mo kami na madala namin sila sa paanan mo, sapagat naniniwala kami, ikaw ang magpapagaling, ikaw ang magpapalaya. Use us, Lord, to be your instrument. Use us, O God, for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.